Ang ikalawang kalahati ng ika-20 siglo ay isang kapanapanabik na panahon para sa abyasyon sa Europa kung saan maraming malalaking pag-unlad ang naipakilala. Ngunit wala ni isang pamilya ng eroplano na nagbibigay ng ganoong kalaking paghanga, paggalang at matinding pagkabigla gaya ng pamilya ng Mirage. Itinatag para muling buuin ang Air Force ng Pransya matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ginamit ng pamilyang ito ang lumang teknolohiya sa makabagong paraan. Nakamit ang di inaasahang tagumpay sa komersyo at naging inspirasyon ng mga imitasyon. Ang mga pag-unlad at mga aral na natutunan sa loob ng pamilya ng Mirage ang naglatag ng daan para sa Dassault na makabuo ng Jaguar at sa huli, ang Rafale. Pero para maintindihan kung paano ito nangyari, kailangan nating bumalik sa panahon bago pa man iguhit ang unang Mirage. Bago pa talaga. Ayos ba? Noong 1950s, mas tutok ang mga Pranses sa bagong kilusan sa pelikula kaysa sa pagpapaunlad ng Air Force. Noon, hindi rin maayos ang kalagayan. Matapos silang tuluyang mabigong makapag-ambag ng anumang makabuluhang tulong sa puwersa ng mga alyado noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil ito sa mahinang ugnayan ng puwersa sa himpapawid at lupa, pati na rin sa mahinang komunikasyon at hindi magagandang taktika. Naglaan ang mga Pranses ng malaking pondo para sa kanilang himpapawid na kakayahan. Noong panahong iyon, umaasa ang Air Force sa Dassault Mystère, Super Mystère at Mystère, 4 fighter bombers, Sud Aviation, Virture multi-role aircraft at de Havilland Vampire Fighter. Bagamat jet-powered ang mga eroplanong ito, halata ang kakulangan nila sa laban kumpara sa mga Soviet fighter noon. Lalo na ang MiG-15 na mas nakalalamang kaysa sa mga jet ng kanluran noon, tulad ng Lockheed F-80 at Grumman F-F, tanging F-8-6 Sabre ang nakasabay sa kilalang Soviet na eroplano. Matapos ang ilang pag-aaral, sumang-ayon ang French Ministry of Defense at mga kaalyado sa kanluran na kailangan nila ng magaan na fighter laban sa banta sa silangan. Dumating din sa parehong konklusyon ang ibang kanluraning bansa na humantong sa pagbagsak ng British na N-80, ang American Douglas A-4 Skyhawk at ang Italian Fiat G-71. Noong 1952, humiling ang pamahalaang Pranses ng mga disenyo para sa bagong eroplano. Ito ay dapat maging magaan na all-weather interceptor na eroplano na may kakayahang umakyat hanggang 18,000 metro o 59,000 talampakan sa loob ng 6 na minuto, habang kailangan din nitong maabot ang Mach 1.3 sa patag na lipad. Bukod sa pagbuhay sa Air Force ng Pransya at pagiging gulugod nito, ibebenta rin ang bagong eroplano sa mga kaalyadong bansa. 3 kumpanyang Pranses, Sudeste, Sudost at Dassault Aviation ang tumugon sa panawagan. Nag-apply ang Sudost gamit ang Trident, isang napaka-aerodinamikong shoulder-winged na eroplano na pinapagana ng rocket engine na may kasamang set ng wing-mounted turbojets. Sumagot naman ang Sudeste gamit ang Durandal, isang delta-winged na fighter na may turbojet engine na kayang mag-afterburn. Gayunpaman, ang prototype ay mas mabigat kaysa Trident, taliwas sa kailangan ng magaan na fighter. Armas lang ito ng isang air-to-air, 20 air-to-air missile disenyo na binatikos tungkol sa eroplano. Kasabay nito, nagpunta ang mga inhinyero ng Dassault sa Bordeaux, kung saan isinasagawa ng mga British ang mga pagsubok sa Ferry Delta Pechine, isang eksperimental na eroplano na hindi kailanman napunta sa produksyon, ngunit nag-iwan pa rin ito ng matinding bakas sa larangan ng abyasyon. Noong 1956 na basag ng FD, 2 ang world speed record na hawak dati ng F-100 Super Sabre matapos umabot ng 1,800 at 11 kilometro o 1,132 milya kada oras. Tinaguri ang Mach 1.73 ang mga inhinyero ng Dassault ay namangha sa galing ng Delta Wing Airframe at nagtipon ng mas maraming datos ukol dito. Lalo nitong pinatibay ang mga teorya ng Dassault tungkol sa epektibo ng kanilang disenyo. Mirage 3, ang unang domino, ngayon na ba? Tinawag ang disenyo na Mr. Delta 550. Mr. Delta na siyang naging pundasyon ng Dassault Mirage 3. Katulad ng Delta 2, ang Mr. Delta ay may tailless Delta configuration na may 60 degree sweep. Ang Delta Wing configuration, na kilala rin bilang Tatsulok, ay naging tatak ng Mirage family pero dati itong mapanganib na pagpipilian. Ang tailless Delta Wing configuration na makikita sa lahat ng eroplano ng Mirage ay ginagawa silang napaka-epektibo sa matataas na bilis at ang matibay nitong estruktura ay nagbibigay daan para sa mas malaking kargamento. Malaki ang chord ng mga Delta Wing. Sa aerospace engineering, ito ang gitnang linya mula harap hanggang likod ng pakpak. Ang malaking chord ay ibig sabihin mas makapal ang pakpak kaysa ibang disenyo.
kaya nababawasan ang drag. Dahil dito, ang Delta Wing ay mainam para sa supersonic na eroplano. Dahil sa malaking chord, mas maraming gasolina ang kayang imbakin ng Delta Wing na eroplano. Ang malaking surface area ay nagpapababa sa pinakamababang bilis ng eroplano bago mag-stall. Hindi ito kasing liksi ng swept wing na eroplano. At dahil walang horizontal stabilizers, matagal bago makalipad. Hindi ito kayang lumapag sa mababang bilis, kaya limitado ito sa mga paliparan na may mahahabang runway at minsan gumagamit ng drogue parachutes sa paglapag. Bukod dito, mahirap lagyan ng flaps ang Delta Wings dahil manipis ang pakpak, kaya mas kaunti ang espasyo kaysa sa swept wing na disenyo. Mas mabilis bumagal ang Delta Wing na eroplano tuwing matitinding liko dahil mas malaki ang drag nito kaysa ibang disenyo. Ayaw mo yan sa labanan ng eroplano. Gayunpaman, pinili ni Dassault na sumugal sa Delta configuration at sa huli, naging matalinong desisyon ito. Para rin sa komersyal, dahil madaling gawin ang Delta Wing, kaya mabilis itong mabenta. Noong Hunyo 1955, unang nag-test flight ang Mr. Delta at umabot sa Mach 1.15. Pagkatapos ng muling disenyo, naging Mirage 1 ito. Naabot nito ang Mach 1.3 ayon sa hinihingi ng kagawaran ng tanggulan. At sa tulong ng rocket motor, ay umabot pa sa Mach 1.6. Gayunpaman, hindi iyon sapat dahil ang Mirage 1 tulad ng Durandal ay masyadong maliit at kaya lang magdala ng isang air-to-air missile. Dinisenyo naman ang Mirage 2, ngunit hindi ito kailanman itinayo dahil agad na napansin ng mga inhinyero ang ilang pagkakamali at agad silang lumipat sa ikatlong disenyo, ang Mirage 3, mas mabigat ng 30% at mas malaki ang eroplanong ito kaysa sa Mirage 1 kaya mas marami itong armas na kayang dalhin. Dagdag pa rito, isinama nito ang bagong patakaran sa aerospace engineering na tinatawag na Wickham Area Rule, na nagsasabing dapat dahan-dahan ang pagbabago ng cross-section ng eroplano para mabawasan ang drag. Ganito nakuha ng Mirage ang kakaibang hugis nitong parang baywang ng putakti, isang disenyo na makikita pa rin natin sa maraming supersonic na fighter ngayon. Noong 1956 na abot ng Mirage 3 ang Mach 1.52 at matapos ang ilang pagbabago makalipas ang isang taon, naabot nito ang Mach 1.8 na talagang nilampasan ang mga kalaban. Sa puntong ito, lahat ng tao sa Pransya ay talagang nasasabik tungkol sa Mirage dahil ang disenyo nito ay nagpapakita ng malaking potensyal sa iba pang mga gamit. Bagaman orihinal itong nilayon bilang isang interceptor, naging malinaw na maaari rin itong maging isang multi-role fighter pati na rin isang bomber. Noong 1958, sinimula ni Dassault ang paggawa ng mga espesyal na disenyo at unang nilipad ang Mirage 3A na siyang ninuno ng disenyo para sa mga Pranses na piloto. Pagkalipas ng ilang buwan, naabot nito ang Mach 2 at naging unang eroplanong kanlurang Europa na lumampas dito. 10 Mirage 3 ang sinubok sa Pransya at isa ang nakuha ng Australia. Noong 1961 sinimula ni Dassault ang pagdevelop ng unang Mirage 3 CS mula sa 75 na in-order. Agad na nakatuon si Dassault sa multi-role na bersyon ng Mirage na magpapalawak sa potensyal ng disenyo. Noong panahong iyon, tinawag ang disenyo na Mirage 3E at kalaunan ito ang naging gintong pamantayan para sa mga Mirage. Ito ang eroplanong naiisip ng karamihan kapag naririnig nila ang Mirage 3. Sa pagdaan ng panahon, 172 ang nagawa at ipinakilala sa serbisyo, kaya ito ang pinaka na-export na Mirage. 3. Noong 1971, ang huling Mirage 3E ay single-seater Delta Wing na eroplanong pinapagana ng Atar Shamsi ng Pransya. Mga afterburner turbojet engine, kayang gumawa ng 9,400 at 40 thrust tumataas sa 13,700 gamit ang afterburner kumpara sa karaniwang turbojet. Ang MiG-15 na siyang target ng disenyo ng Mirage ay kayang gumawa ng 5,950 na puwersa. Dahil dito, kaya nitong maglakbay ng higit 2 beses na mas mabilis kaysa sa tunog sa Mach 2.2 na katumbas ng humigit kumulang 2,350 kilometro o 1,460 milya bawat oras. May combat range ito na 750 milya, 1,200 kilometro at climb rate na 16,400 talampakan bawat minuto. Ibig sabihin, higit 2 beses itong mas mabilis kaysa kalaban sa silangan. Mas mahaba ang range at 50% mas mataas ang rate ng pag-akyat. Maaaring lagyan ang Mirage 3 ng 230 mm kanyon, 2 Matra JL, 100 air-to-surface rocket at alinman sa 2 AIM, Siam B Sidewinder o 3 Matra air-to-air missile.
Kayang magdala ng Mirage ng halos 49,000 na bomba o reconnaissance pods sa 5 nitong hardpoint at kalaunan ay naangkop para sa Army Navy. 52 nuclear bomb. Inalis ng mga Pranses noong 1972. Gayunpaman, nalampasan ng Mirage 3E sa bilis at lakas ang Soviet MiG-15 na siyang pangunahing layunin ng programa. Pero ang pagbuo ng kamanghamanghang eroplanong ito ay simula pa lamang. Kasabay nito, dinedevelop din ni Dassault ang Mirage 4 na bersyon ng Mirage 3 bilang strategic bomber na may ilang upgrade. Mas masasabi na ito ay pagpapatuloy ng naunang disenyo kaysa isang hiwalay na disenyo, kaya madalas itong ituring na isa lang ring variant ng Mirage 3. Gayunpaman, ang variant na ito ay nagdulot ng malaking ingay nang una itong ipakilala. Mas malaki ito kaysa Mirage 3 at may pinakamakipot na pakpak sa Europa. Pinapagana ito ng 2 ATAR turbojet, di tulad ng Mirage 3 na may isa lang, kaya madaling naaabot ang Mach 2.2. Kayang lagpasan ng Mirage 4 ang bilis na iyon, pero dahil sa limitasyon sa temperatura ng katawan ng eroplano, nilimitahan ito sa Mach 2.2. 2 tao ang sakay nito, hindi gaya ng karamihan sa Mirage 3 na para lang sa isa. Kayang mag-refuel ng Mirage 4 habang nasa ere, isang kakayahan na wala sa Mirage 3, kaya nitong marating ang Moscow at iba pang lugar. Maaaring lagyan ang bomber ng Army Navy, 11 o Army Navy, 22 nuclear bomb, medium-range nuclear missile, o 16 na 1,000 pound free-fall bomb. 62 Mirage 4 ang ginawa kasabay ng Mirage 3 at tanging Pransya lang ang gumamit nito para itatag ang kanilang deterrent force na Force de Frappe. Nakakatuwa, ito ang dahilan ng pag-atras ng Pransya sa militar ng NATO noong 1966. Si Charles Gaulle na nagkomento tungkol sa Mirage 4 ay nagsabing, wala tayong mga fighter aircraft, kundi mga nakakatakot na eroplano. Para sa kanya, dahil may sariling nuclear deterrent ang Pransya, dapat malaya sa impluensya ng ibang bansa ang mga desisyon ng militar nito. Maliban sa nuclear testing sa maliliit na isla sa Pasipiko, hindi nagamit sa labanan ang Mirage 4. Iba't ibang bersyon ang ginagawa ng Dassault. Ang 3D ay trainer aircraft. Ang 3C ay interceptor na may mas advanced na radar at mas mahaba ang fuselage. Ang 3O ay Australian bomber habang ang 3R ay reconnaissance eroplano. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang 3V, ang prototype ng Mirage 3 na may vertical takeoff and landing capabilities. Lahat ng bersyong ito, maliban sa 3B ay gagawin para sa ibang customer. Bukod sa paggamit nito sa Pransya, kumita ng malaki si Dassault sa international na bentahan, kung saan ang Israel, South Africa at Pakistan ang kanilang pangunahing mga customer. Habang ang Australia at Switzerland ay bumili ng lisensya at gumawa ng sarili nilang Mirage, ang Brazil, Argentina, Spain, Venezuela, Lebanon at Jordan ay bumili rin ng Mirage, kahit na mas kaunti ang bilang. Pinatunayan ng Mirage 3 ang halaga nito para sa Israel. Noong 6 na araw na digmaan, talagang nakakabaliw na makapagpabagsak ng 48 MiG sa loob ng 6 na araw. Noong Yom Kippur War, napabagsak ng Mirage ng Israel ang 100 at 6 na eroplano ng Syria at Egypt at nadagdagan pa ng 100 at 40 eroplano gamit ang sariling nesya ng Israel. Disenyo nila para sa Mirage 5, isang eroplano na tatalakayin pa natin. Hindi lang sa papel tinatalo ng Mirage ang Mikoyan Gurevich. 15 pinabagsak din nila sa himpapawid ang mas advanced na Mikoyan Gurevich. 19 at Mikoyan Gurevich. 21. Gayunpaman, lilitaw na ang pagkaluma ng disenyo noong digmaan sa Falklands. 1982 ginamit ng Argentina ang Mirage bilang escort ng Douglas A4 Skyhawk. Ang problema lang ay pagdating ng Mirage sa labanan. Sobrang kaunti na lang ng gasolina nila na mga 5 minuto na lang ang natitirang oras ng paglipad bago sila kailangang bumalik sa base. Isang beses lang sila direktang nakipaglaban sa mga British Harrier at nauwi ito sa pagbagsak ng Mirage na iyon. Mahigit 1,400 Mirage, 3 ang nagawa at lahat ay matagumpay. Sa loob ng humigit kumulang 15 taon noong nakaraang siglo, pinuna ng disenyo ang isang napaka-espesipikong pangangailangan ng kanluran sa kanilang karera laban sa silangan. Pero kung titingnan natin ng mas malapitan ang pinagmulan nito, ginawa nito ng eksakto ang dapat nitong gawin. Binigyang buhay muli ang French Air Force. Dahil sa tagumpay sa pandaigdigang komersyo, napatunayan ng Dassault na tama ang kanilang ginagawa. Kaya agad nilang inumpisahan ang pag-improve sa disenyo ng Mirage 3 na nagkaroon ng 2 direksyon. Isa rito ang Mirage 5. Ang Mirage 5 ang agarang upgrade. Kaya ipinanganak ang Mirage 5 dahil sa pangangailangan ng Israel
para sa mas mahusay sa labanan na eroplano. Nasiyahan ang militar ng Israel sa Mirage 3 at nag-order ng 50 dahil sa potensyal nitong maging mas mabagsik na eroplano. Sinimulan ni Dassault ang Mirage 5 noong 1900 at 60 habang pinag-aaralan pa ang Mirage 3. Isa sa unang binago ay ang pagtanggal ng Roman numerals at pinalitan ng Arabic notation. Wala pang malinaw na dahilan sa desisyong ito. Bukod sa pagtatalaga, tinanggal din ang air intercept radar at kaugnay na avionics. Praktikal ang dahilan. Madalas maliwanag at maaraw sa gitnang silangan, kaya madaling makita ang ibang eroplano. Kaya hindi na masyadong kailangan ang radar. Noong 1967, lumipad ang experimental Mirage 5 na may mas mahabang ilong, dinagdagan ng halos kalahating metro ang haba kumpara sa naunang modelo. At 2 weapon pylons ang idinagdag para maging 7 lahat na nagtaas ng maximum na bigat ng armas sa tabawalot 800 o 4,000 kilo. Gagawin din ang parehong pagbabago sa lahat ng Mirage 3S. Pero ang unang fighter sa pamilya ay orihinal na may 5 pylons lang. Mas mataas ang service ceiling nito at nadagdagan ang abot ng halos 20 kumpara sa Mirage 3. Matapos ang mga upgrade, handa na ang Mirage 5 para sa Israel. Hindi ito nakarating kahit nagpunta pa sa Pransya ang mga piloto ng Israel para magsanay sa daytime interceptor. Ipinagbawal ni Pangulong de Gaulle ang pagbebenta matapos lumipad ang mga bagong eroplano dahil sa pagsalakay ng Israel sa Lebanon noong 1968. Opisyal, hindi kailanman nagbenta ang Pransya ng kahit anong Mirage 5 sa Israel. Di opisyal, pinaniniwala ang nagbenta ang Pransya ng 50 Mirage 5 sa pangunahing customer nito. Palihim, muling pininturahan ng Israel ang mga eroplano at nagdagdag ng ilang huling detalye na inaangkin na ang kanilang mga bagong eroplano ay tinawag na Israel Aerospace Industries. Ang NESA, nakahawig ng Mirage 5S na dapat nilang matanggap ay sarili nilang gawa gamit ang mga planong nakuha nila sa legal na paraan. Alinmang kwento ang piliin mong paniwalaan. Ang NESAs ay opisyal na kabilang sa pamilya ng Mirage kahit hindi ito ginawa sa Pransya dahil kapareho ito ng Mirage. 5S may 500 at 82 na Mirage 5S ang nagawa at halos kahalintulad ng Mirage 3S. Malaking tagumpay ito sa komersyo. Nakuha ito ng Belgium, Peru, Venezuela, Pakistan, Egypt at iba pa. Ang Mirage 5 ay nagkaroon ng bersyon na Mirage 5.0 na may mas pinalakas na Atar Sham K50 engine kaya mas mahusay sa takeoff at pag-akyat. Di naglaon, ginamit na ang Mirage 5S sa aksyon. Noong 1971 Gulf War, nagpadala ang Belgium ng 18 eroplano para protektahan ang Turkey laban sa Iraq. Nawala ng Ehipto ng Mirage 5 sa Iranian F-14 Tomcat noong 1986. Habang ang Pakistan ang natatanging aktibong gumagamit ng Mirage 5 at Mirage 3 ngayon at may pinakahuling naitalang paggamit ng eroplanong ito. Noong 2019 nilabag ng India ang himpapawid ng Pakistan para bombahin ang kampo ng terorista. 2 Mirage 5 ang naghulog ng H-4 bomba at ligtas na nakabalik sa base. Ito ang huling engkwentro ng Mirage 5 sa pagre-record. Naiiba naman ang Mirage F1. Habang din-develop ang Mirage 5, sabay na binibigyang pansin ni Dassault ang paggawa ng interceptor para sa malinaw na panahon, kabaligtaran ng Mirage 5. Tinawag ang proyekto na Mirage F1 na tagapagmana ng Mirage 3. Ang bagong fighter ay may malaking pagbabago dahil pinagsama nito ang mga ideya mula sa F2 at F3 projects na kalaunan ay kinansela. Simula sa pinakakitang-kitang pagkakaiba, nilin lang ng F1 ang pamilya nito gamit ang swept wings sa halip na delta wings. Nakakabigla at parang pagtataksil. Alam nating ito ay dahil sa masamang resulta ng Mirage 3 sa take-off at landing. Ang unang Mirage ay kailangan ng mahabang runway para makalipad at makalapag. Dahil hindi maganda ang performance ng delta wings sa mababang bilis, ang swept wings naman ay nananatiling madaling imaniobra sa ganoong bilis. Sa F1, ang swept wings nito ay nagbawas ng mahigit 50% ng runway na kailangan kumpara sa dating modelo. Ang approach speed ng F1 sa paglapag ay 125 knots, mas mabagal ng 25 knots kaysa Mirage 3. Dahil may conventional buntot at swept wings, mas madali itong imaniobra kumpara sa Mirage 3. Isang malaking pag-upgrade mula sa Mirage 3 na hindi natin agad mapapansin ay nakatago sa onboard avionics ng F1. Dinisenyo bilang interceptor na may secondary role bilang ground attack aircraft. Ang F1 ay nilagyan ng Thompson CSH Serrano 4 radar system
na dinevelop mula sa mga radar system na ginamit sa Mirage 3. Ang radar na ito ay kayang mag-detect ng mga target sa doble ng layo kumpara sa mga naunang modelo at ginagamit din ito para sa ground mapping at pag-iwas sa terrain. Ang Atar-Shyam-C na ginamit sa Mirage 3 ay pinalitan ng Atar-Shyam-K50 turbojet engine na ginamit din sa nabanggit na Mirage 4 bomber, habang ang F1 ay 350 kilo lang o 770 libra na mas mabigat kaysa sa Mirage 3. Dahil sa bagong makina, umabot sa mahigit 16 na tonelada ang maximum take-off weight ng Mach, samantalang hanggang 14 lang ang Mirage 3. Naging posible ito dahil ang bagong makina ay nagbigay sa F1 ng humigit kumulang 11,000 pound force, 49 kN, ng thrust, mga 17% mas malakas kaysa kayang hawakan ng Mirage 3. Makakatulong din itong itaas ang service ceiling ng bagong Mirage mula 56,000 hanggang 66,000 talampakan at halos triplehin ang pag-akyat mula 83 hanggang 243 metro bawat segundo. Ibig sabihin, nasa 48,000 talampakan na ang F1 sa isang minuto, habang ang Mirage 3 ay nasa 16,000 talampakan pa lang. Nakakatuwang isipin, ang pinakamataas na bilis ng F1 ay Mach 2.2 rin. Opisyal lang ito, pero kaya ring higitan ng F1 at Mirage 3 ang bilis nila. Pero pareho silang nilimitahan sa humigit kumulang 2,000 at 300 kilometro o 1,450 milya bawat oras bilang pag-iingat sa kaligtasan. Pagdating naman sa mga armas, ang F1 ay may 230mm na baril na may 150 bala bawat isa at may 7 pylons para sa panlabas na pagdadala ng mga sandata. Kayang magdala nito ng 8,000 at 800 libra ng bomba, rocket at drop tanks tulad ng Mirage 3. Gayunpaman, kung magpapasya ang command na isantabi ang praktikalidad at lubos na gamitin ang kakayahan ng F1 na magdala, ilalagay dito ang lahat ng meron sila. Kaya nitong magdala ng 13,700 libra ng iba't ibang sandata sa mga hardpoints nito. Malinaw na magiging sobrang hirap at hindi komportable ang magpalipad ng eroplano na may bigat ng isa pang eroplano na nakakabit dito. Pero teknikal na posible ito. Bukod sa mga baril at sandata sa pylon, maaaring lagyan ang F1 ng Sidewinder na missile na sumisikat noon. At bukod sa air-to-air, maaari ring lagyan ang F1 ng mga anti-ship na missile at air-to-ground na missile. Dahil dito, naging mas madaling i-deploy, mas makapangyarihan at mas mahusay na armadong kahalili sa Mirage 3 ang F1. Siyempre, gumawa rin sila ng mga highly specialized na bersyon tulad ng reconnaissance o ground attack na mga bersyon. Sa kabuuan, 246 na eroplano ang isinama sa French Air Force, habang ang Iraq, Greece, South Africa at Spain, kasama ang iba pa, ay bumili ng kabuuang 726 F1. Sa paglipas ng panahon, hanggang ngayon ginagamit pa rin sila sa Morocco, Libya, Iran, Gabon at Republic of Congo. At dahil pinag-uusapan natin ang isang eroplano mula pa noong huling bahagi ng 1,760, maaaring nakakagulat sa unang tingin ang tagal ng serbisyo ng F1. Pero mas maiintindihan mo ito kapag napagtanto mong ito ang pinakasubok sa labanan na Mirage na kailanman ay ginawa. Ginamit ito ng Pransya sa combat at reconnaissance missions mula 1,784 hanggang early 2010. Noong 1,975, dalawang F1 ng Ecuador ang nakabagsak ng 2 Sukhoi, 22 ng Peru. Sa parehong taon, bumagsak ang Turkish F1, 6 sa dogfight kontra Greek F1 at di opisyal na pinabagsak ng Greek F1 ang F4 Phantom pagkalipas ng ilang buwan. Hindi kinumpirma ng Turkey pero malawakang ginamit ng Iraq ang F1 nila noong digmaan sa Iran, kadalasan sa interception at ground attack. Sa papel na ito, ang Iraqi F1 ang unang nakapagpabagsak ng Iranian F1 4 Tomcat at ilang ulit pa ito nangyari. Kaya't nagkaroon ng nakakatakot na reputasyon ang Iraqi Air Force sa mga Iranian. Nakapagpabagsak ang F1 ng 35 Iranian aircraft, karamihan F4, F5, Tiger, EIS at F-14. 33 F1 naman ang napabagsak ng Iran. Ang F1 ay tunay na kamangha-manghang eroplano noon. Pangunahing ambag ni Dassault sa ikatlong henerasyon ng fighter at sandaling nalampasan pa nito ang F-16 sa mga ehersisyo. Madalas na naaabala ng electronic countermeasure system ng F1 ang F1-6. Ibig sabihin, kahit na mas maganda ang performance ng F-16 at mas malakas ang makina nito, kayang-kaya pa rin itong tapatan ng F1
Hanggang noong dekada 90, ang F-1 ay hindi pa ang pinakamataas na antas ng ebolusyon ng Mirage. Ang titulong iyon ay napunta sa Mirage 2000. Mirage 2000 ang rurok ng linya ng Mirage. Noong 1984, muling bumalik ang klasikong Mirage Delta Wing sa pagdating ng Mirage 2000. Nakakatuwa, orihinal na ibang direksyon ang tinahak ng proyektong ito. Nagsimula ang Mirage 2000 bilang side project habang dinisenyo ang Mirage GS noong early 1970s. Ang Mirage G ay prototype na sweep wing na planong gawing bagong French interceptor at ground attack fighter. Ngunit hindi ito kaya sa dogfight. Mas higit ng mahigit 2 beses ang presyo kaysa Mirage F1 dahil sa sobrang pagka-over-engineer nito. Dahil nananalo ang F-16 sa mga kontrata sa Europa noon, napilitang gumawa ang Dassault ng mas murang eroplano, ang Mirage 2000, isang disenyo na palalawakin ang potensyal ng pilosopiya ng Mirage. Isinasaalang-alang ang mga aral mula sa nakaraang dekada. Dahil sa Delta Wing design at laki nito, mas madaling imaniobra ang Mirage 2000 kaysa sa F-16 ang pangunahing kakumpetensya nito. Ang Mirage 2000 ay may pakpak na 41 metro kwadrado at timbang sa paglipad na 15 metriko tonelada, 33,000 libra, na makatotohanan pero hindi pinakamabigat na kaya nito. Kapag may mabibigat na armas, ang wing loading ng Mirage 2000 ay 77 kada SCFT. Ang wing loading ng F-16 ay mga 110 bawat square foot. Lalo itong mahirap kontrolin sa matataas na bilis. Ang Mirage 3, 5 at F1 ay may mas maliliit na pakpak na naging dahilan din kung bakit mas hindi sila madaling imaniobra. Isa pang mahusay na diskarte ni Dassault sa disenyo ng top European eroplano noong ika-20 siglo ay ang mas siksik na pagkadikit ng ugat ng pakpak sa makina na nagbigay ng dagdag na espasyo para sa gasolina. Mas kaya ng Mirage 2000 magdala ng 900 galon ng gasolina, 200 galon na sobra kumpara sa Mirage 3. Pinapalawak nito ang combat range hanggang 1,000 at 500 kilometer, 900 at 60 milya. 25% mas malayo kaysa Mirage 3. Pero sandali lang, baka nagtataka ka kung mas malaki nga ba talaga ang Mirage 2000 kaysa sa Mirage 3, hindi ba't dapat mas mabigat ito? Sa normal na sitwasyon, dapat mawala ang dagdag gasolina, pero hindi ganoon ang sagot. Ang bunsong miyembro ng pamilya Mirage ay 450 kilo lang, katumbas ng isang malaking lalaking buwayang alat. Mas mabigat kaysa unang Mirage. Nakamit ito ng mga inhinyero sa pamamagitan ng pagsunod sa isang napakasimpleng patakaran. Lahat ng bagay na hindi naman kailangang maging bakal ay hindi dapat gawing bakal. Ang mga palikpik, elebons, panel at timon ay gawa sa composite na materyales. Nakatipid ng 100 kilo. Ang 75 toneladang leader ng kalangitan ng Pransya ay pinapatakbo ng Snecma M53 Turbo Falan na mas magaan kaysa sa mga makina ng Amerika at Britanya noon. Kayang maglabas ng 15,000 pound force sa dry thrust at 21,000 pound force sa afterburner. Mga 60% mas malakas kaysa sa lakas ng Mirage 3. Kaya ng Mirage 2000 umakyat ng 56,000 at 100 talampakan kada minuto at umabot sa bilis na Mach 2.2. Tulad ng ibang Mirage, mas mataas talaga ang totoong pinakamataas nitong bilis. Nagpasya ang Dassault na maglagay ng limitasyon para hindi mangyari sa totoong buhay ang eksena sa Top Gun Maverick. Nakakatuwa at maganda ang eksena. Nakakatuwa, ang Mirage 2000 ay napatunayang mahusay kahit sa kabaligtaran ng mabilis na lipad. Di tulad ng mga naunang Mirage, ipinakita ng 2000 ang pambihirang kontrol kahit mabagal ang lipad. Noong 1978 airshow, binagalan ng Dassault pilot ang eroplano sa 170 km/h at 25 degree angle of attack pero hindi ito bumagsak. Napag-usapan na natin kanina kung paano ang disenyo ng Delta Wing ay may malaking problema sa mabagal na paglipad at paglapag. Tulad ng ginawa ng Mirage 2000, parang ikaw na nakaupo sa bisikleta sa harap ng traffic light na hindi natutumba kahit paano. Ang Mirage 2000 ang pinaka-maneuverable sa lahat ng Mirage. Sa mataas at mababang bilis, may mas mahabang range at kayang mag-take off at mag-landing sa mas maiikling airstrip kumpara sa Mirage 3. Lahat ito gamit ang pinaka-advanced na avionics at mas malaki, mas mahusay na kapasidad ng armas. Habang ito ay may 230 mm na baril tulad ng ibang Mirage fighters, ang Mirage 2000
ay may 9 na hardpoints para sa pagdadala ng mga panlabas na armas. Hindi lang 5 o 7. Kayang magdala nito ng Matra 68 mm rockets. 18 kada pod. Iba't ibang air-to-air at air-to-surface missiles, guided at unguided na bomba at tactical na nuclear cruise missile ng Pransya na ginamit dati ng Mirage 4. Sa iba't ibang Mirage 2000, tumatangi ang Mirage 2000 at 5F dahil sa mga elektronikong gamit nitong wala sa mas lumang modelo. Dahil sa bagong radar na may look-down, shoot-down capability, nagawa ng eroplano ang air-to-air, air-to-ground at air-to-sea na operasyon. Natukoy ng radar ang mga target na lumilipad ng 60 metro o 200 talampakan sa air-to-air configuration. Dahil dito, nagamit ng Mirage 2000 ang Mika missile, ang anti-air multi-target missile ng Pransya. Pwedeng magpaputok ang piloto ng 6 ng sabay kung gusto niyang siguradong patay ang target. Ang bagong radar ay kayang mag-detect ng hanggang 24 na target, subaybayan ang 8 sa mga ito at gabayan ang 4 na Mika missile ng sabay-sabay. Kaya naging sobrang epektibo ang kakayahan sa labanan ng 2000. Pinalawak din ang depensa gamit ang 3 radar detector infrared sensor, jammer at bagong flare dispenser. Lahat ng mga malalaking upgrade na ito ay ipinakilala noong 1977 at hiniram ang mga ito mula sa the South. Si Rafael, isa sa top fighter ng Europa noon, ay tampok sa mega projects para sa mas malalim na talakayan. Hiniram din ang night vision compatible na glass cockpit layout ni Rafael, kasama ang heads-up display at hands-on throttle at steer controls na nagbawas sa pangangailangan ng piloto na alisin ang kamay sa mga kontrol. Ang Mirage 2000 ay pumasok sa serbisyo ng French Air Force noong 1984 at umabot ng 40 taon bago ito nakapagpabagsak ng kahit ano. Dahil madalas umiiwas ang Pransya sa walang saysay na digmaan, di tulad ng ibang bansa. Rusya, 2 Houthi drones ang nakaatake muna ng barkong pangkalakalan sa Red Sea bago nagpadala ang Pransya ng Mirage 2000 para pabagsakin ang mga ito. Ito nga ang unang pagkakataon na ang isang fighter ng French Air Force ay nakapagpabagsak ng kahit ano mula sa himpapawid mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi ginamit ng Pransya sa totoong labanan ang iba pang Mirage. Sa puntong iyon, India ang pinakamagandang halimbawa ng ganda at pagiging maaasahan ng Mirage 2000. Sa 2 buwang digmaan sa kargamento ng India at Pakistan noong 1979, 2 eskwadron ng Mirage 2000 ng Indian Air Force ang nagsagawa ng 514 sorties. Sa panahong iyon, naghulog sila ng humigit kumulang 55 metriko tonelada o 121,000 libra ng mga pampasabog sa kalaban na naging mahalaga para sa tagumpay ng India sa paggamit ng kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid. Nagbigay ang Pransya sa Ukraine ng mga sobrang Mirage 2000 at madalas silang ginagamit para pabagsakin ang mga Russian cruise missile at drone. Isang gabi, nakapagpabagsak ang isang eskwadron ng Mirage 2000 at F-16 ng 34 missile at mahigit 100 drone. Kahanga-hanga iyon. Bukod sa mga nabanggit, ginagamit din ng Gresya, Taiwan at United Arab Emirates ang Mirage 2000. Inalis ito ng Brazil noong 2019 at papasok naman ito sa Air Force ng Morocco sa 2027. Mukhang hindi pa rin nakakakuha ng sapat na pagpapahalaga ang Mirage 2000 at ang dahilan nito ay timing lang talaga. Bagamat nagsilbi ito ng mahalagang papel sa maraming militar sa loob ng ilang panahon, hindi ito nagtagal sa sentro ng atensyon dahil sa pag-usbong ng mga huling ika-4 at unang ika-5 henerasyon ng mga eroplano. Kahit maraming upgrade ang Dassault sa 2000, dihado pa rin ito kumpara sa Rafale na mas maganda ang sensor at mas mahusay sa electronic warfare. Mas bata ang Mirage 2000 kaya limitado ang teknolohiya nito noon. At ito ang pinakakitang-kita kapag inihambing natin ito sa isang 5th generation na fighter tulad ng F-22 dahil ang Mirage 2000 ay talagang walang kakayahan sa stealth. Naglalabas ito ng infrared signature na parang umiinit na blue whale. Sa kabila nito, kapaki-pakinabang pa rin ito ngayon. Hindi ito para sa air-to-air na labanan o intercept, kundi para sa air defense, air superiority at air-to-ground missions sa depensadong lugar. Isa pang dahilan ng paghanga ay ang kagandahan nito. Ang Mirage 2000 ang pinakakaakit-akit na kinatawan ng pamilya ng Mirage. May kakaiba talaga sa matibay. Simple, pero malaking disenyo na sumisigaw ng huling bahagi ng ika-20 siglo sa Europa at parang nagyayaya lumipad sa Alps. Dahil sa disenyo,
natapos ang pamilya ng Mirage. Ang mga aral na natutunan ni Dassault at ng French Air Force habang ginagawa at dinisenyo ang mga eroplanong ito ang nagsilbing mitya na nagbunsod sa paglikha ng Dassault Rafael. Nakakatawa, pero kung iba ang takbo ng politika at teknolohiya, mas mahaba sana ang video na ito. Mahaba na nga ito dahil merong 2 dosenang Mirage prototype na hindi kailanman napunta sa produksyon at maraming Mirage na hindi man lang nakalipad. Posible pa sigurong gumawa ng hiwalay na video tungkol sa mga Mirage prototype na hindi na-produce. Pero imbes na gawin pa iyon, narito ang isang maikling buod. May Mirage Milan na dinevelop kasama ang Swiss na may pop-out 4 na eroplano sa ilong. 3 prototype lang ginawa para sa 3 Mirage 3 at may 4 na eroplano na may updated na avionics din. Itinigil ang konsepto dahil nabablock ng 4 na eroplano ang paningin ng piloto. Ang Mirage Balzac ay isang VTOR prototype ng Mirage 3, ang naunang bersyon ng nabanggit na Mirage 3 5. At ito lang ang nag-iisang prototype na ginawa. Bumagsak ng mababa, naging sanhi ng pagkamatay ng test pilot. 1 taon ang lumipas. Muling lumipad ang naayos na prototype, ngunit muli itong nabigo habang mababa ang lipad, na naging sanhi ng pagkamatay ng isa pang test pilot. Itinigil ang konsepto at ginamit ang mga natutunang aral sa Mirage 3 Pinben, kung saan 2 ang ginawa ngunit nabigo rin sa testing. Nagkaroon din ng Mirage F2 at F3 na mas malaki sa F1 na siyang ginawa. Ang mga eroplanong ito ay para sa low altitude na operasyon, hindi kasing bilis ng karaniwang inaasahan sa isang Mirage. Sa huli, hindi nagpakita ng interes ang French Air Force sa mga disenyo at pinili nila ang F1 na naging malaking tagumpay. Gayunpaman, ang disenyo ng F2 ang nagpakilala sa Mirage G. 3 prototype ng Sweepwing na eroplanong ito ang ginawa. Ngunit bumagsak agad ang una sa test flight dahil sa pagkawala ng kuryente. Ginawa ang Mirage G8 na pinahusay na bersyon ng Mirage G. Ngunit dahil sa mahal, kinansela ang programa. Isa na lang ang prototype ngayon dahil bumagsak ang natitira noong 1971. Sa wakas, narito ang Mirage 4000 o Super Mirage na parang mas malakas at halos doble ang laki ng Mirage 2000. Ang fighter na ito ay ginawa bilang dedicated fighter bomber at long-range interceptor noong early 1980. Gayunpaman, ang Saudi Air Force ay umorder ng mga Panavia Tornado na pumuno sa parehong puwang na para sana sa Super Mirage at nagpasya ang Dassault na ituon ang pansin sa Mirage 2000 dahil mas magiging maganda ang takbo nito sa komersyo. Itong prototype ang may pinakamataas na top speed sa lahat ng Mirage fighter, umabot ng Mach 2.3. Bukod sa mga Mirage na hindi natuloy, may 4 pang fighter o prototype mula ibang bansa na diretso lang kinopya ang blueprint ng Mirage. Ang pinakamatanda ay ang nabanggit na Israel Aerospace Industries NESA, na siyang bersyon ng Israel ng Mirage 5. 61 lang ang nagawa bago mabilis binago ng Israel ang disenyo tungo sa Kaifir na batay din sa Mirage 5. Gamit ang Israeli avionics at General Electric J79 na makina. Dahil mas bago ito at may mas modernong teknolohiya, nalampasan talaga ng Kaifir ang Mirage 5 na pinagmulan nito at naging matagumpay din ito sa komersyal na aspeto. Ibinenta ito ng Israel sa Colombia, Ecuador at Sri Lanka at ipinautang sa Estados Unidos bilang kunwaring kalaban sa air combat training. Nagdesisyon ang South Africa na gumawa ng sariling bersyon gamit ang disenyo ng Nesher at Kaifir, kung saan nagbigay ang Israel ng ilang Kaifir at Nesher para maging tinatawag na Atlas. Cheetah, ginagawang pagsasama ng karanasan sa South Africa ang Cheetah. Pinagsama ang Mirage 3 at 5 sa 2 disenyo na bahagyang kinopya mula sa mga umiiral na Mirage. Habang ang pagkopya ng gawa ng iba sa sobrang lantad na paraan na hindi mo na sinusubukang itago ito ay tiyak na medyo nakakahiya. Maaari nating ituring ito bilang patunay ng husay ng Mirage. Namayani ang Delta Wing sa kalangitan ng Pransya sa loob ng 50 taon at nagtagumpay sa pandaigdigang merkado, pinatunayan ang halaga sa iba't ibang labanan sa mundo. Mabilis at paulit-ulit na natapos ng Mirage 3 ang pangunahing layunin nito, ang dahilan ng pagkakadisenyo nito. Pinatibay nito ang Air Force ng Pransya na naging kabilang sa pinakamahusay sa mundo. Sa bandang huli, natalo ito ng panahon, bagong teknolohiya, bagong kapalaran para sa bawat fighter. Ngunit nag-iwan pa rin ito ng bakas sa combat aviation. Maraming salamat sa panonood.